Habang nasa gitna ng kanilang pagpapalitan ng atake, sinabi ni Shulipin na ang pagpasok niya sa Pillion Academy ay ang pinakamagandang desisyon na kanyang ginawa dahil sa paggawa niya nito ay nakatagpo siya ng isang karibal na katulad ni Ronan. Habang sinasabi niya ito, patuloy na sumisirit ang dugo sa kanilang mga sugat. Pagkatapos ay sinabi ni Shulipin na marahil, katulad niya, ay nararamdaman na rin niya na oras na para tapusin nila ang laban na ito. Ngumiti naman si Ronan at sinabi na tama nga siya. Pagkatapos ay sarkastiko niyang sinabi na kung magpapatuloy pa ang laban nilang ito, ay baka lalo silang mapalapit sa isa't isa. Pagkasabi nito, pareho nilang nilagyan ng higit na puwersa ang kanilang mga sandata, at dahil dito, ay pareho silang napaatras mula sa impact. Samantala, si Shulipin matapos mangyari iyon ay biglang umilaw ang mga mata at maging ang kanyang espada, at saka sinabi na hindi niya hahayaan na matapos ang laban na ito na mayroon siyang mga pinagsisisihan, kaya ibibigay niya ang kanyang buong makakaya sa laban na ito. Sinabi pa niya na kailangan ding ipakita ni Ronan ang kanyang buong lakas sa gayon ay wala din siyang pagsisihan sa bandang huli. Habang sinasabi niya ito, patuloy siyang naghahanda para sa susunod niyang atake. Sa kabilang banda, si Ronan na pinagmamasdan ang kanyang mga ginagawa ay napangiti na lamang habang kinukuha ang kanyang espada at sinabi na talagang nababaliw na siya. Ngunit habang sinasabi niya ito, naisip rin niya na kailangan niya talagang makuha si Shulipin sa kanyang panig dahil sa angkin nitong lakas. Ngunit naisip din niya na bago niya magawa iyon ay kailangan niya munang mailatag ang tamang kaisipan sa taong ito sa gayon ay alam niya kung sino ang masusunod. Kasunod nito ay naghanda na rin siyang umatake, at umilaw din maging ang kanyang mata na tila isang mabangis na hayop na handa ng umatake sa kanyang kalaban. Sa sandaling ito ay nagkatitigan ang dalawa, at makalipas ang ilang sandali, ay biglang nawala si Ronan sa kanyang kinatatayuan, at nagulat na lamang si Shulipin nang makita niya na isang atake ang nakaakma ng tumama sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad ay mabilis niyang ginamit ang kanyang espada, upang salagin ang ataking ito ni Ronan. Habang nangyayari ito, naisip niya kung paanong patuloy na nakakapagsagawa ng ganoong klasing atake si Ronan gayong katulad niya ay mayroon din itong matinding pinsala sa kanyang katawan. Habang patuloy pa siyang nagugulat sa pinakikitang ito ni Ronan, ay napansin din niya na tila mas lalo pa itong bumilis at sa kalagayan niya ngayon ay wala na siyang enerhiya para matumbasan ang bilis niyang ito. Ngunit naisip din niya na sa pinakikitang matinding bilis ni Ronan, ay alam din niya na pinupuwersa na ni Ronan ang sarili niyang katawan. Napatanong tuloy si Shulipin sa kanyang sarili kung hindi na ba iniisip ni Ronan ang magiging resulta nito sa kanyang katawan pagkatapos ng kanilang laban. Pagkatapos ng maikling pag-iisip na ito ay nabuo na ang desisyon ni Shulipin saka sinabi na sa puntong ito ay mayroon na naman siyang natutunan kay Ronan. Habang itinataas niya ang kanyang espada na para bang itutusok niya ito sa lupa, ay biglang ngumiti si Shulipin at sinabi na sumugod siya kung kaya niya. Pagkasabi nga niya nito ay tuluyan na niyang itinusok ang kanyang espada sa lupa, at matapos niyang gawin ito ay biglang umilaw ang espada, at nagsimulang magpakawala ng kanyang aura na kumalat na ngayon sa paligid. Sa kabilang banda, si Ronan na ngayon ay tatamaan na ng isa sa mga aura blade na ito ay nagsagawa rin ng kanyang sariling pag-atake upang ipawalang bisa ang mga aura blade sa kanyang paligid. Samantala, si Ronan, matapos niyang gawin yon ay nanggigil at naisip na talagang nababaliw na ang taong ito dahil noong una ay hindi niya inaasahan na makakaya pa nitong makasabay sa kanyang bilis. Ngunit ngayon ay nakagawa ito ng counter sa kanya, sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang aura blade sa kanyang paligid para mapawalang bisa ang kanyang bilis. Ngunit kasabay nito ay napansin din niya na dahil sa mga nauna na nitong mga sugat, ay nagiging imposible para sa kanya na perpektong makontrol ang atake niyang ito kaya sa paggamit niya ng ataking ito ay maging siya ay tumatanggap din ng pinsala. Habang iniisip pa niya kung gaano kadelikado ang ginagawa ni Shulipin, napatanong siya kung ganito ba talaga kalaki ang kanyang pagnanais na manalo na nagagawa pa niyang isakripisyo ang kanyang sarili, matalo lamang siya. Ngunit matapos ng maikling pag-iisip na ito,
Napagtanto din niya na hindi rin siya naiiba kay Shulipin dahil katulad nito, wala rin siyang balak na magpatalo lamang ng ganoon kadali. Naisip din niya na pareho na nilang naabot ang kanilang limitasyon, kaya sa pagsasaisip nito, muli siyang sumugod dahil hindi niya nais na magkaroon ng isang boring na resulta ang kanilang laban. Kaya taglay ang kanyang buong lakas, muli siyang umatake, habang iniisip na kailangan na niyang tapusin ang laban sa atake niyang ito. At matapos nga niyang pakawalan ang kanyang atake, patungo kay Shulipin, naisip niya na sa atake niyang ito magtatapos ang laban. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, na natiling walang kibo si Shulipin mula sa kanyang kinatatayuan. At sa sandaling tatama na nga ang atake ni Ronan sa kanya, biglang umilaw ang kanyang espada at saka sinabi na inaasahan na niya na gagawin niya ito kaya dahil dito ay inilagay na niya ang kanyang buong lakas para sa counter niyang ito. Pagkasabi nga niya nito, tuluyan na niyang inactivate ang kanyang kakayahan na Aura Tempest Sword. Kasunod nito, makikitang mabilis na kumalat sa paligid ang kanyang atake, at nagdulot ng malakas na pagsabog, sinundan pa ng tila buhawi na binubuo ng Aura Blade, at sinimulang wasakin nito ang buong paligid. Habang unti-unting nawawala ang usok mula sa atake niyang ito, makikita na ngayon ang dalawang magkaribal sa isang malaking uka sa lupa. Sa sandaling ito, si Shulipin ay kasalukuyan pa rin na nasa kanyang dating pwesto, ngunit mapapansin din na patuloy na sumisirit ang mga dugo mula sa mga luma at bago niyang sugat. Sa kabilang banda, si Ronan ay hindi rin nalalayo sa kanyang kalagayan dahil tulad ni Shulipin, patuloy din ang pagsirit ng kanyang dugo sa mga sugat na kanyang tinamo. Habang ang dalawang ito ay sinasamantala ang sandaling katahimikan sa pagitan nilang dalawa, sinubukan nilang makarecover kahit kaunti ng kanilang lakas. Habang ginagawa nila ito, naisip ni Ronan na ang bastardong ito ay sinubukang isama siya sa kanyang desperadong atake. Hindi rin niya inaasahan na gagamitin nito ang kanyang Tempest Sword sa buo nitong lakas, kahit na sa kanyang matinding kalagayan. Kaya habang iniisip niya ang mga bagay na ito, mas naunawaan niya na talagang nababaliw na ang tao na ito lalo na pagdating sa kanyang swordsmanship at iyon mismo ang pagkakakilala niya sa taong ito. Habang pinagmamasdan pa niya ang kanyang karibal, bigla siyang napangiti at naisip na talagang ang pagpunta niya sa akademya ay ang pinakamagandang desisyon na kanyang ginawa simula nang bumalik siya sa nakaraan. Kasabay ng pag-iisip nito, naghahanda na rin siya para sa kanyang sunod na atake. At habang ginagawa nga niya ito, sinabi niya kay Shulipin na isa lamang sa kanilang dalawa ang dapat matira habang ang isa ay magiging isang talunan. Pagkasabi niya nito, muling sumugod si Ronan taglay ang kanyang buong lakas, habang si Shulipin naman ay nagsagawa rin ng kanyang sariling pag-atake upang salubungin si Ronan. Samantala, sa akademya, ang mga estudyante na pinapanood ang nangyayaring laban na ito ay kasalukuyang natulala at napapigil ng kanilang mga hininga dahil nasasabit sila sa magiging resulta ng laban sa pagitan ng pinakamalupit na mga first year sa kanilang akademya. Sa kabilang banda, si Professor Nabiros ay napangiti at naisip na sa wakas ay matatapos na ang laban na ito. Samantala, si Ronan at si Shulipin na ngayon ay parehas na ibinubuhos na ang kanilang buong lakas para sa kanilang mga atake, ay nagtagpo na ang kanilang mga espada na nagdulot ng malakas na pagsabog sa lugar. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, makikita na ang magkaribal na ito ay nakatayo pa rin. Bagamat puno na ng sugat ang kanilang buong katawan, nagawa pa ring magsalita ni Shulipin at sinabi na wala na siyang lakas para magpatuloy. Pagkatapos niyang sabihin ito, halos magkasabay sila ni Ronan na bumagsak. Sa kabilang banda, si Ronan na ngayon ay nakangiti pa rin ay sinabi na matapos ang lahat ng kanyang mga pinaggagawa, ay ganito pa rin ang kanyang sinapit. At dahil nakita niya na mas nahuli siyang babagsak sa lupa, sinabi niya kay Shulipin na siya ang nanalo sa laban na ito. Pagkatapos niyang sabihin ito, tuluyan na ngang bumagsak sila sa lupa at nawalan pareho ng malay. Samantala, sa akademya, matapos masaksihan ng mga estudyante ang naging resulta ng laban, sandali silang natahimik at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Pagkatapos ng sandaling katahimikan,
Sinundan ito ng malakas na sigawan bilang papuri sa dalawang estudyante na nagpakita ng pinakamahusay na performance sa kanilang midterm exam. Dito na po nagtatapos ang latest chapter, kaya till next week ulit mga lods, pag-update ulit ng manhwa. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please leave a like at subscribe at click nyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po at God bless you all.